Mayong adlaw sa tanan. Kumusta sa lahat na nandito ngayon ulit sa aking YouTube channel? Sa ating mga lagi pong nanonood, mga datihan man, mga baguhan sa nag-subscribe po sa atin ngayon lang bago-bago lang. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagtiwala ulit sa ating channel. Ito yung gusto kong pag-usapan itong si Senador Marcolita, na ito yung investigasyon ngayon sa flood control. Nga sabi ko nga, kaliwat kanan ngayon ang investigasyon sa flood control. At siyempre, makialam tayo nga dito kasi pera natin to eh. Kaya nga ito inimbestigahan sa Senado ngayon kasi pera ng taong bayan ito. Hindi to pwede na pikit mata lang tayo dito, bingi tayo dito, hindi po pwede yung ganon. Kasi bilyones po ang pinag-usapan dito. Hindi ho yung milyon na kagaya ho yung pinag-usapan nung panahon ni VP Sara na grabing halos isaksak sa baga na lang nitong mga congressman. Pero ngayon ang mga congressman wala ni isa pang na matapang na mag-imbestiga dito. Lahat nito parang sila, parang di ko alam yan dyan. Lahat yan hugas kamay dito. Siguro sa House of Representatives ngayon, mabinta ang sabon. Alam nyo kung bakit? Hugas eh. Tapos pagkatapos ng hugas, magsasabon yun sigurado. Tapos banlawan pa nila yan. So ito yung video ni Senador Marcolita kung bakit ito, ginawan ko ng reaction itong kontraktor na si Diskaya na kumandidato ito ng mayor sa Pasig City noong May lang na eleksyon. Itong video na to. O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko gawin yun. Kasi nagastos na namin. Wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Kung 50 Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga bonding companies na nag-post ng performance bond yan. Ayun, insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung... Ayun. Kung sino man yung... Hanggang saan na nga abutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo. Unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang. Dito pa lang, kung halimbawa yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun, ginong siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin, wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandililang sa taong Pwede ba bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipo-prosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para maibalik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, Pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kami criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan eh. 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan eh. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Nakakatakot, no?
kapag ako ang kontraktor nito, kakatakot ha. Si Diskaya ang tinutukoy nito eh. Na sinasabi niya ng ano, di ba, na mayroong, sige, kung wala kang pera na ibalik dyan sa mga ano niya, nakalagay na mga magkanong halaga yan dyan, kailangan yung mga ari-arian mo, yun ang ibalik, ano nyo, iyan ay garantiya ninyo ibayad dito sa ano, sa pera ng gobyerno. Kukunin talaga ni Senador Marcolita. Nako, wag kayong ano diyan kay Senador Marcolita kasi sanayan sa mga ganyan. Kasi panahon ng EBS-CBN noon sa ano, sa franchise ng EBS-CBN kaya binigyan yun eh. Kasi talagang binulat-lat ng husto nitong senador na to nung congressman pa siya noon ha. At ito yung nangyari ngayon na naman, itong si Diskaya sigurado nung 40 mahigit na mga sasakyan nito, sigurado nito, nanganganib na masequester sa gobyerno. Ito na ngayon, magsimula to, magkantahan na to kung sino yung ano, congressman na nanghingi ng mga ganito, congressman na may mga kaibigan ng mga kontraktor. Ganito ang palalabasin ni Senador Marcolita nito sa Blue Ribbon Committee. Ito yung gusto niyang palitawin na talagang may ano ba, may mapiga talaga sila dito kasi hindi po pwede dito nga, sabi nga niya, di ba? Tapos hindi ito kagaya nung mga namuno dati sa Senate Blue Ribbon Committee na parang wala lang. Ito nabanggit nga to nila ni ano itong si mag-ama na Binay na naabsuelto sa ombudsman. Grabe ha. Itong mga klaseng kaso talaga kapag mahina nga talaga ang ebidensya, talaga maaabsuelto ka. Pero sabi niya, ibahin niyo ako. Trillanes yun ako Marcolita Pinawalang sala po. Yun lang. Jojo Marbinay, Oh. Junjun Binay, Oh. at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Oho. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging ano lang, ang naging problema, sabihin naging damage. damage lang kaya no, nasira ang kanyang political career. Political career niya. Oho. Pero Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Oho. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan Tinatanong natin? namin ni Jensen, Oho. baka naman ganito lang rin Kasi to. ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes ha. Oo nga, bagay. Tama din naman kayo. Iba. Talagang pinangalandakan nitong senador na to na talagang itong pag-imbestiga sa kanila ngayon sa Senado ay may mananagot kung sino man yung mananagot na yan na 15 na kontraktor dyan na kayo ang nagnakaw ng pira sa taong bayan ay mananagot talaga kayo. Ito yung gobyerno natin ngayon, sabihin man natin si Bongbong Marcos nag-expose tungkol dito sa mga flood control na to. Kasalanan mo na rin to, Mr. President, kasi pinaabot mo ng 3 taon Kasi kung bakit to pinaabot pa ng 3 taon? Kasi nag-iba na kasi ngayon ang mga senador. Kasi nga sa 2025 budget, doon to nagsimula talaga na ginagatasan talaga nila ang mga budget. Yung sa akap-akap nga bukod pa doon, imbes ang priority ay education, ang priority nila ay itong DPWH. So ito na ngayon, yung nanalo ngayon, ito sila ni Lacson, ito yung nangalandakan talaga. Pag ako nanalo, pag nandyan ako sa Senado, lahat ng mga mga budget dyan o kayong mga proposal dyan, bulat-latin ko yan hanggat pagdating sa BICAM. Kasi sa BICAM dito nagka-problema to Although di pa tayo dumating sa BICAM ng investigasyon ngayon. Dito pa ngayon ang nag-imbestiga to si Senator Marcolita sa mga sino yung mga kontraktor, sino yung mga congressman na naglalabi dito sa mga kontraktor ko na sila lang din mga congressman ang may pakana nito na sila mismo ang kontraktor. Hindi mismo yung ibang tao, sila mismo. Ganun ang nito Kaya nga yung iba dyan, ghost project kasi wala Halimbawa, ikaw, congressman ka o sige lagyan lang natin ng kaibiganin mo lang yung ibang probinsya dyan o lagyan natin yung kunya may project dyan. Hati-hati tayo dito, for the boys. Sabi nga ni Bongbong Marcos, di ba? For the boys. Ito si Bongbong Marcos pumiyok na kasi ang lang kasi nitong presidente na tong talaga. Ang laki ng
inexpose niya dito sa flood control na to. Nung panahon ng SUNA, ito nga yung pinangalandakan na mayroon siyang ginagawa. Yun pala, wala. Binaha ng binaha, ayun na siguro na atensyon na talaga sa dito. At hindi niya alam na itong mga congressman, niluluko na siya. Itong pinsan niya, ang lead dyan sa House of Representatives, kasi siya ang speaker eh. Ito na naman ngayon, hindi naman siya gumalaw. Ito yung speaker pa din ang pinaupo niya dyan. Kung kumilos siya dyan, kung pinapatalsik niya ng kanyang yung sa House of Representatives, itong speaker na to, medyo maluwag-luwag. Ito ngayon, may nakita ba tayo na itong Quadcom ngayon sa mga congressman, nag-umpisa na mag-imbestiga? Wala. Pero panahon ni dating Pangulong Duterte, yung mga, alam niyo na kung ano yung pinag-imbestigahan ni dating Pangulong Duterte. Grabe mabilis pa sa alas 4. Ito yung mga kaliwang grupo, saan na kaya ngayon? Ba't hindi sila dito na accountability ng accountability? Accountability to lahat Bilyon ang pinag-usapan natin dito, hindi to milyon Hindi ito sabi na ito mga insertion yun. Yung kay VP Sara, hindi yun insertion. Nakikita nyo yun, ang siningil nyo doon kung paano ginastos. Ito ngayon, mga congressman, mga hayupak kayo, tingnan nyo kung saan talaga ginastos to. Wala kayo. Lalo na yung si Redon, ay nako, puro ka nang lang pamukha-mukha mong si Mr. Bean, ang animalistic ka talaga Hayop to ng mga congressman talaga nito. Ito si Romualdez. Ay nako, nag-speaker ka pa hanggang ngayon. Sana naggabaan ka pa. Hindi ka na makabangon kinabukasan kasi grabe ka, kagahaman talagang animal ka. Tapos ngayon, hindi ka nagsasalita. Ugali niya to hindi nagsasalita to si Romualdez. Kasi nung panahon ng baha nung nakaraan, hindi rin to nagsasalita. Pero kapag mayroon sa mga Duterte na ay grabe, ang bilis tatayo dyan sa podium sa House of Representatives na pag ganun ang bibig, parang puwit ng manok. Ngayon, magsalita ka na Romualdez na yung kapwa mo mga congressman, mga hayupak na mga buaya kayong mga malalaki kayo. Ay naku naman na nakabuisit talaga. So, ito yung yung kontratista na to. Umanda kayo, hatak lahat ng mga nyo, yung mamahaling kotse nyo. Yung Rolls, dalawa pa lang ito? Rolls-Royce ba yun? Yung kotse na yan? Dalawa. At bihira yan sa Pilipinas ang magkaroon ng mga ganyan na mga na mga klaseng kotse. Yung talagang may kaya. So, imagine mo to yung napanood niyo yung na yon, yung video na yon, yung kay tawag nito, kay Julius Babaw. Grabe matindi ang mga kotse na yon. Tapos ang sinabi pa kay Corina, ay grabe. Noong pumasok na nga daw sila sa DPWH, doon na nagsimula ang kanilang kayamanan. Ang walang hiya talaga tong kontraktor na to. Grabe, pera natin yan. Tapos binulsa nila lahat yan. Ginawa nilang wala lang, kurap lang, ganun lang. Ang walang hiya na to. Hanggang sa to sila, hanggang sa simenteryo to, ang gaganda ng magagaran, ang mga pantheon nitong mga animal na to, mga diskaya na to, dyan sa Pasig. Kaya naman pala nanggalaiti si Mayor Vico Soto nito, kasi grabe pala kagahaman, hindi lang yung national ang niluloko nito, pati beto sa lokal ng sa Pasig, niluloko talaga nito. Kawalang hiya naman talaga itong diskaya na to. Tapos take note yung kay Corina na interview nito, binura. Wala na, hindi niyo makita sa YouTube to. Sinubukan ko rin mag-search. Wala na. Kasi binura na to. Dahil dito, sabog na sabog kasi itong balita na to na dalawang media mga malalaking media to nag-interview. Okay, ngayon, binura bigla kay Corina. Ewan ko lang kay Julius Babaw kung nandyan pa ba. Kaya kahapon lang tayo nag-vlog nito mga to akala ko ba Corina matapang ka? Akala ko ba asawa ka ni Maruhas, matapang kayo? Bakit pinabura mo yun? O sino nagsabi nun? Yung network mo? Ang kapal ng mga mukha nito mga media talaga, 10 million ang bayad nun, binura na, Sus. Hindi pa yun nabawi. Yung 10 million na binigay yung mga diskaya kay Corina at kay Julius Babaw. Sabay, nag-deny sila nun Hindi naman daw totoo. Ewan ko lang Natural. Kahit sino naman Sino bang aamin? Sinong aamin ngayon? Ik lang may aaminin nito. So, pagkasunod na to pagkasunod ditong hearing na to, investigasyon nito, sigurado
at pupunta itong Diskaya na to kasi siya ang pinakamalaking mga nakuhang project diyan eh. Ngayon, hindi ka talaga kayo lubayan ni Senator Marcolita. Hindi siya kagaya daw ni Trillanes Manda kayo nito kasi ito matinik itong senador na to. Sana nga lang hindi nigas kugon nga.